Hi guys, magandang araw lalo po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa video ito mga 59 ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa ating 13-month pay. Kasi siyempre malapit na po itong ma-release sa atin, no? So matatanggap natin yan mga 18 hanggang 22 ng December. So nangangamoy na kumbaga, no? So malapit na mapasakamay natin yung ating 13-month pay. Kung inyo pong nasubaybayan mga 59 ang aking mga video, meron na po akong previous na na-upload regarding din po sa 13 month. So, pero siyempre mga 59, gusto ko lamang ko yung i-update dahil nga siyempre kung inyo pong maalala mga 59 ay nagkaroon po tayo ng increase sa ating minimum wage noong July 18, no? So from 645 naging 695 po tayo. So syempre mga 59 kahit paano ay tataas din yung ating 13 month pay. So gumawa po ako mga 59 ng computation, simple computation mga 59 para kahit paano ay ma-estimate natin or matansya natin kung magkano talaga yung makukuha natin galing sa ating mga malulupit na mga security agency, no? So sana mga 59 ay makatulong itong video na ito sa inyo para kahit paano magkaroon lamang kayo ng kunting idea doon sa inyong makatatanggap na 13 month pay. Okay? Ang 13 month pay po natin mga 59 ay base po lamang yan sa ating basic salary. So hindi po kasama dyan mga 59 yung ating overtime, no? So siyempre natural po sa ating mga guardia na talagang ang duty natin is 12 hours. So ang 4 hours po natin na overtime po doon is hindi po yung kasama sa computation ng ating 13 month pay. So 8 hours lang po ang computation. So ganun din mga 59 kapag marami tayong mga leave or marami tayong mga absence or mga late, no? So binabawas din yan mga 59 sa ating 13 month pay. So may computation din sila dyan. So ang ipapakita ko sa inyo computation is kumbaga buo lang, no? So kumbaga para matansya lamang natin yung ating matatanggap na 13 month pay. So syempre kung meron kayong mga leave or mga absences, so alam nyo naman sa sarili ninyo yan. So matatansya na rin ninyo ang inyong matatanggap. Okay? So ito na yung computation natin mga 59, no? Simple computation pero tama po ito mga 59 para po sa ating 13 month pay. Okay? So sa hindi pa po nakakaalam, ang 13 month pay po natin is nagka-cut-off po siya ng November, no? Halos lahat po ng security agency ang cut-off po niyan is November. Okay? Mag-start tayo ng computation is from December last year 2024 until November ngayong 2025, no? So kung inyo mapapansin mga 59 nakalagay po dyan yung month, daily rate, tsaka monthly rate natin. So ito yung mga buwan mga 59 na siyempre nabibilang yung 13 month pay natin hanggang yan November po yan 2025, no? So bali 12 months po yan mga 59. So nakalagay po dito month, daily rate, then monthly rate, no? So siyempre dahil nga November yung cut-off natin, so mag-start tayo ng December 2024 last year, no? So kung yung maalala mga 59, 645 pa lang po tayo noong 2024 or yung ating minimum wage last year. So 645 i-times po natin sa 26 days para makuha po natin yung monthly rate natin. So bakit 26 days mga 59? Dahil siyempre sa ating mga gwardiya, normal naman na meron tayong day off na 2 beses sa isang kinsinas. So 4 yan sa isang buwan. Okay? So kaya ito times na natin siya sa 26 days, no? So yan. So kapag meron kayong 3 or 4 na day off, so matatansya nyo na yan mga 59. Pero siyempre dito na lang natin i-compute sa 26 days. Okay? So 645 times 26, so meron po tayong 16,770, no? So pagdating po ng January mga 59, 645 pa rin po. So same pa rin yan, no? 645 times 26 days, no? So same pa rin, no? So dito lang yan nagbago mga 59 noong July, no? Kasi kung inyo pong natatandaan mga 59 is nag-increase po tayo dito nung kalagitnaan ng July 18 po nag-start po ang ating
increase na 50 pesos. So naging 695 na po ang ating basic salary or ang ating minimum wage. Okay? So dito sa July mga 5/9/2025, 645 times 13. Bakit 13 days lang nilagay ko dyan mga 5/9? Kasi nga dito nagpanibago tayo dito nung kalagitnaan ng July. So July 18 siya, so hindi ko na sinama yung ilang araw, so binuo ko na lang siya, no? So kumbaga hinati ko na lang, no? Tansyahin nyo na lang mga 5/9 nung inyong pag-compute niyo. Okay? So July 2025, no? So 1 to 15, cut off yan ng 1 to 15. Siyempre meron tayong day off ng 2 araw, so 13 days lang nilagay ko. So 645 pa lang siya, so times 13 days, so meron po siyang 8,385. Then siyempre yun nga, dahil increase tayo ng kalagitnaan ng July, so nilagay ko dito 695 times 30 na siya, no? So meron siyang 9,035. Okay? So pagdating po ng August mga 5/9, siyempre 695 na tayo dyan. Okay? So yan, no? Sa buwan ng August mga 5/9, 695, so times 26 na natin yan, so meron na tayong 18,700. So same din sa September, then October, and then November. Okay? So dahil nga siyempre ang cut-off natin hanggang November lang, so dyan po magtatapos yung ating computation, no? So ang next natin mga 5/9 is siyempre lahat po ng ating monthly rate ay i-add lamang po natin mga 5/9. So ipa-plus lang natin lahat yan. To ang magiging total po niya is 207,090, no? So 207,090 ang total niya, no? So di-divide lamang natin yan mga 5/9 sa 12 months, dahil siyempre from December to November, so 12 months po yan, no? Yan po ang kabuuan ng 13-month pay natin, covered ng 13-month pay natin yung mga months na yan. So mayroon po siyang total na 17,257.5. so yan po mga 5/9, ito po, no, ang ating magiging 13-month pay. Kung sakasakaling wala kayong mga absent, wala kayong mga leave, wala kayong mga late, no, so maaaring ito po ang inyong makukuha, no, pagdating dito sa inyong 13-month pay, no. So pag bumaba po yan dyan, na alam nyo naman sa sarili nyo na wala kayong mga absent or mga leave, so questionin nyo na kung anong computation ang ginawa nila. Ito po mga 5/9 ay simpleng computation, pero ito po ay tamang computation to mga 5/9 kung paano natin malalaman yung 13-month pay natin, no. So 17,257.5 yung ating 13-month pay, no. So yun, maraming salamat mga 5/9. Sana nakatulong po sa inyo ang video ito. So yun mga 5/9, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood sa aking mga video. Sana po ay hindi kayo magsawa. At siyempre kung nakatulong sa inyo ang video ito, sana po huwag niyo po kalimutan mag-like, share, comment, and of course mag-subscribe po sa ating munting channel para kahit paano ay magiging updated po kayo sa ating mga video na susunod pang i-upload. Okay? So yun lang mga 5/9, maraming salamat po. God bless us all.